Nanginig ako nang hawakan ang kahon ng regalo na nakabalot sa silver paper. Sa likod ko, si Ricardo, asawa ko na 45 taon, nakatayo ng walang galaw sa bagong suit niya. Parang binuhusan ako ng yelo ng mga salitang iyon. Inay, Itay, hindi kayo invited. Araw ko to, pakikalmahan nyo na lang at umalis. Hindi alam ng anak ko na kaya naming sirain lahat ng to sa ilang tawag lang sa telepono. Paglubog ng araw, matutumba ang perpektong kasal ng anak ko at matututo siyang ano ang mangyayari kapag itinakwil mo ang mga magulang na nagsakripisyo ng lahat para sa inyo. Pangalan mo ang nakalagay sa kontrata ng venue, bulong ni Ricardo, nanginginig ang boses niya sa gulat. Tumango ako, nakatitig pa rin sa malamig na mukha ng anak. Paano natin na ipalaki ang isang taong kayang tratuhin tayo ng ganito pagkatapos ng lahat ng binigay natin sa kanya? Naalala ko ang pagtingin sa sarili ko sa huling pagkakataon sa salamin sa hallway bago kami pumunta sa kasal. Bagong ayos ang buhok ko, nagastos ko ang 4,500 pesos na bihira kong gawin para sa sarili. Maingat na napili ang light blue na damit para tumugma sa tema ng kasal nang hindi nakakaagaw pansin. Inayos ni Ricardo ang necktie niya, yung necktie na sinuot niya sa graduation ng Angelica. Maganda ba ako? Tanong ko. Pinapahid ang imaginary wrinkles sa damit. Maganda pa rin tulad ng dati, Margarita, sabi niya. Ngiti na hanggang ngayon ay pinapainit pa rin ang puso ko pagkatapos ng maraming taon. Sa console table ay ang silver-wrapped gift box na may kwintas ng nanay ko. 3 henerasyon ng babae sa pamilya Wilson ang nagsuot nito sa kanilang kasal. Nilinis at pinakinis ko ang antique silver at pearl pendant hanggang magningning ito. Naisip ko ang mukha ni Angelica pag binuksan niya yon, baka sakaling may rare moment ng emosyon mula sa anak na lalong lumalayo sa amin. Punong-puno ng masasayang kwento at alaala ang biyahe papuntang Lakeside Gardens. Naalala mo ba noong gumagawa pa si Angelica ng handmade cards para sa atin? Tumawa ng mahina si Ricardo. Yung mga card na pinipinta niya ng kamay ang mga turkey para sa Thanksgiving at pinipilit niyang ilagay natin sa ref hanggang magkalat na. Dagdag kong ngumingiti habang naaalala ang maliit na batang may braided hair at walang katapusang energy. Nasaan na ba yung batang yon? Kailan siya naging babaeng halos hindi na sumasagot sa tawag namin? Dumating kami sa venue, eleganteng garden villa na binayaran namin mula sa retirement fund ni Ricardo. Halos 1,800,000 pesos lang para sa venue. Bulaklak, pagkain, photographer, band, lahat may pirma namin sa kontrata. Kahit ang wedding planner ay nirekomenda namin nang maramdaman ni Angelica na overwhelmed siya sa detalye. Papunta kami sa ceremony area nang lumapit ang isang batang babae na may clipboard. Mr. and Mrs. Wilson, parents ni Angelica, tama po ba? Opo, kami po yon, sagot ni Ricardo ng mainit. Sabi ni Angelica, ipasok daw kayo pagdating na yo, nasa bride's room siya. Sinundan namin siya sa maayos na hardin kung saan tinatapos ng mga manggagawa ang huling pag-aayos sa flower arch. Puting rosas at blue hydrangeas, eksakto kung ano ang gusto ni Angelica. Napansin ko ang string quartet na nagsiset up malapit sa white chairs. Perpekto ang lahat, tulad ng pinlano namin. Kumatok ang babae sa pinto na may handwritten bride sign. Angelica, andito na parents mo. Binuksan ang pinto at nakatayo roon ang anak namin sa wedding gown. Hindi, yung unang napili niya kasama ko. Napansin ko na mas elaborate ito, may intricate beadwork sa bodice, siguradong mahal. Eleganteng updo ang buhok, perpekto ang makeup. Sa isang saglit, naramdaman ko ang pagmamalaki ng ina. Maganda ang anak ko sa araw ng kasal niya. Tapos nakita ko ang mukha niya. Walang init, walang saya sa pagkakita sa amin. Sa halip, naningkit ang labi sa isang manipis na linya, malamig at nag-evaluate ang mga mata. Sa likod niya, nakita ko ang ilang bridesmaids sa matching blue dresses, nagtitinginan ng curious. Inay, Itay, sabi niya, flat at businesslike ang boses. Anong ginagawa niyo rito? Medyo naasim ang mukha ni Ricardo. Dinala kami ng wedding coordinator. Gusto naming makita ka muna bago ang ceremony, ibigay ang regalo namin. Inabot ko ang silver box,
ngumingiti kahit lumalaki ang kaba sa tiyan ko. Ito yung kwintas ng lola mo, yung lagi mong pinupuri. Naisip ko baka gusto mong isuot to ngayon. Hindi kinuha ni Angelica ang box. Sa halip, lumabas siya sa hallway, bahagyang sinara ang pinto. May pagbabago sa plano, sabi niya, binaba ang boses. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko. Huminga siya ng malalim na parang nagpapaliwanag sa bata. Inay, Itay, hindi kayo invited sa ceremony o reception. Araw ko to at napagdesisyonan namin ni Benji na friends at family niya lang ang gusto namin. Pakikalmahan niyo na lang at umalis. Walang kabuluhan sa una ang mga salita. Hindi invited sa kasal ng sariling anak, kasal na binayaran namin. Hindi ko maintindihan, sabi ni Ricardo, biglang paus ang boses. Magulang mo kami. Pinahahalagahan ko yon, pero yon ang gusto namin ni Benji. May expectations ang family niya sa ganitong klaseng kasal. At sa totoo lang, mas magiging maayos kung ganito. Nakalutang ang ibig sabihin, hindi binigkas, pero malinaw. Angelica, simula ko, nanginginig ang boses ko. Buong buwan kaming tumulong sa pagplano. Binayaran namin lahat. Inabot ni Itay ang retirement account niya para maibigay sa iyo ang kasal na gusto mo. Nag-shrug siya, maliit na galaw na mas masakit kaysa sa anumang salita. Salamat, pero hindi tungkol sa inyo o sa binayaran nyo ang araw na to. Tungkol ito sa pagsisimula namin ni Benji ng buhay namin. Lumapit ang isang lalaking nakasuit na mahal. Si Benji, fiancé ni Angelica sa 2 taon, matangkad, gwapo, mula sa magandang pamilya ayon kay Angelica. Inilagay niya ang kamay sa balikat niya ng may-ari. Okay lang ba rito? Tanong niya, malamig ang tingin sa amin. Okay lang, sabi ni Angelica. Ipinapaliwanag ko lang sa parents na nagbago ang guest list. Tumango si Benji, hindi man lang nagkunwaring nakikiramay. Pasensya na sa mix-up, pero kailangan naming sundin ang plano. Simula ang ceremony sa 20 minuto. Sa likod nila, bumukas ng bahagya ang pinto at sumilip ang isang bridesmaid. Bumulong siya kay Angelica at nagtawanan sila. Maliit na private moment na parang sinadyang i-exclude kami. Nakatayo ako roon, mabigat ang kahon sa kamay habang lumalim ang katotohanan. Tuyot ang lalamunan ko. Sa paligid namin, nagsisimula ng dumating ang guests, may ilan na nagtitinginan ng curious. Isang babae, nanay ni Benji, nakilala ko mula sa mga larawan na ipinakita sa amin ni Angelica, tumingin sa akin nang hindi malilimutan. Halong gulat at konting inis, parang kami ang unwanted guests na gumagawa ng eksena. Alam niya kung sino kami. Dapat alam niya. Pero tumalikod siya nang walang pag-acknowledge, ginabaya ng isang matandang mag-asawa papunta sa seating area. Umalis na kayo, sabi ni Angelica, bumalik na sa bride's room. Pwede kayong ipakita ng coordinator ang side exit para hindi kayo makagambala sa mga darating na bisita. Tiningnan ko ang anak ko, talagang tiningnan. Payapa ang mukha niya, walang galit, walang conflict, walang lungkot, puro walang laman, ganap na walang laman. Parang maliit na problema lang kami na kailangang ayusin bago siya bumalik sa importanteng araw niya. Katabi ko si Ricardo, tahimik. Naramdaman ko ang paghigpit ng kamay niya sa kamay ko. Kilala ko ang tensyon sa panga niya. Yung tahimik na pinipigilan niya para hindi ipakita ang sakit. Naalala ko ang lahat ng sandali na humantong sa pagtataksil na to. Yung araw na sinabi ni Angelica na huwag akong sumama sa fitting. Masikip, inay, isesend ko ang pics. Hindi niya ginawa. Yung venue confirmation na ipinasa niya sa amin ng maikli. Pinili namin to. Sana magustuhan niyo. Hindi kami kasali sa desisyon. Binigyan lang kami ng balita, tumawag ang florist para sa final approval sa arrangements na hindi ko napili. Binayaran ko ng walang reklamo, ayaw kong dagdagan ang stress niya. Huwag mo akong i-stress, inay, sabi niya nang tanungin ko tungkol sa centerpieces. Gusto ko lang ma-enjoy to. At pinayagan ko, tulad ng lahat ng pinayagan ko, dahil akala ko yun ang ginagawa ng ina. At ngayon, pinapalis niya kami sa harap ng lahat na parang kami ang uninvited guests na sumisira sa kasal niya. Tumalikod si Angelica at bumalik sa bridesmaids niya. Sumara ang pinto ng mahina pero parang mas final kaysa sa malakas na pagsara.
Lumapit ang coordinator, bahagyang nawawala ang professional smile. Mr. and Mrs. Wilson, kung susundan niyo ako, ipapakita ko ang side exit. Si Ricardo ang unang nagsalita. Hindi na kailangan. Alam na namin ang daan palabas. Tahimik kaming umalis, mataas ang ulo kahit nasusunog ang hiya. Lumagpas kami sa flower arch na binayaran namin, sa catering truck na inayos namin, sa mga upuan na pinili namin magkasama, 6 na buwan na ang nakalipas. Sumakay kami sa kotse. Hawak ko ang gift box sa dibdib, nakatitig dito ng matagal. Hindi ako umiyak. Hindi pa. Itinakwil niya tayo, sabi ko, halos bulong. Naupo si Ricardo sa driver's seat, mahigpit ang kapit sa manibela kahit hindi pa sinimulan ang makina. Pinapalaki natin ang isang prinsesa at nakuha natin ang isang ice queen. Parang nahati ang puso ko, pero tumango ako. Naalala ko ang mga birthday na hindi niya pinansin, mabilis na reply sa text namin, sabi niyang busy siya para bumisita, sabi niyang kailangan lang daw ng space. Nang tanungin namin kung pwede kaming dumaan, malayo ang dating niya. Hindi lang namin gustong aminin, sinabi niya sa friends na pinipilit naming magbayad. Hindi namin pinilit, nag-alok kami ng may pagmamahal, gusto naming bigyan siya ng perfect day. Kinuha niya ang pera namin, oras namin, tulong namin, at ngayon parang kami ang estranghero na sumisira sa special moment niya. Huwag kang magmaneho muna, sabi ko bigla, kahit hindi pa gumagalaw ang kotse. Saan may wifi? Tumango si Ricardo, pinaandar ang makina at lumabas sa parking. Nagmaneho siya ng ilang milya hanggang sa maliit na cafe na may free wifi sign. Pumasok kami, umupo at binuksan ang phones. Nagpapatuloy pa rin ang kasal. Dumadating pa rin ang guests. Inaayos pa rin ang bulaklak, malapit nang tumugtog ang musika, kukunin pa rin ang pictures, pero hindi na magtatagal. Pangalan namin nasa kontrata. Pending pa ang final payments sa maraming services. May kontrol pa rin kami. Tiningnan ako ni Ricardo, may tanong sa mata. Sa loob ng 45 taon, ako ang peacemaker sa pamilya namin. Ang nagpapakalma, mabilis magpatawad, inuuna ang iba. Lagi. Hindi ngayon, tumango ako. Sige na, tumawag si Ricardo sa venue manager. Tumawag ako sa florist, decorator, caterer, music coordinator. Opo, alam ko ongoing ang event, sabi ko ng kalmado sa catering manager. Pero ako ang nag-sign ng kontrata at kinansela ko ang service. Opo, alam ko ang timing. Sinabi ko sa band leader. Opo, alam ko magiging disruption to. Walang sigaw, walang banta, puro malinaw at malamig. Itinakwil niya kami. Kaya dinala namin ang regalo namin. Lahat. Sa loob ng 1 oras, nag-umpisang mag-flood ang tawag at text sa phones namin. Una ang wedding planner. Mrs. Wilson, may mix-up sa vendors. Sabi nila, cancelled na ang services. Tapos si Angelica, anong nangyayari? Bakit tumigil lahat? Hindi ako sumagot. Hayaan silang mag-ring. Nakaupo ako sa kafe na yon, umiinom ng malamig na kape at gumagawa ng tahimik na tawag habang nararamdaman ang pagbabago sa loob ko. Hindi galit, hindi mapait, puro determinasyon. Pinili niyang alisin kami. Kaya lumabas kami ng buo at mararamdaman niya ang kawalan dahil wala kaming musika, wala kaming dinner, wala kaming bulaklak, wala kaming celebration. Gusto niyang maging invisible kami. Sige. Kaya lahat ng binigay namin sa kanya, mawawala rin. Muli kaming nagmaneho pauwi ng tahimik. Hindi yung komportabling tahimik na binuo ng maraming taon ng pag-unawa, kundi yung mabigat na tumatagos sa buto. Mahaba ang daan at ang langit na dating maliwanag na puno ng pangako ng kasal, naging kulay abo na walang pakialam. Tumingin ako sa labas ng bintana, walang nakikita talaga. Hindi lang yung ginawa niya ngayon. Yun ang lahat ng nauna, lahat ng pinagbigyan namin, pinatawad o pinaliwanagan. Bawat milya, mas lumilinaw ang mga alaala. Nag-halfway hanggang halos hindi na ako makahinga. Naalala ko noong 16 anyos si Angelica at binilhan namin siya ng unang kotse. Hindi bago, pero safe at maaasahan. Isang blue Honda na 350,000 pesos mula sa savings namin. Walang salamat. Kinuha lang ang susi at nag-drive sa bahay ng kaibigan. Hindi ko kailangan ng second hand, bulong niya. Tumawa lang si Ricardo. Teenager kasi.
sabi niya nang may shrug. Sinabi ko sa sarili na ma-appreciate niya mamaya. Hindi niya ginawa. Tapos college, co-signed namin ang loan niya, binayaran ng rent sa first year, nagpapadala ng care packages na may handwritten notes at homemade cookies. Tumatawag siya kapag may kailangan, dagdag na pera para sa books, tulong sa essay, advice sa difficult roommate, pero bihira lang para magkwentuhan. Sa graduation, in-invite kami, pero kasama niya ang friends niya pagkatapos, nagpa-picture sa family ni Benji, nakakakilala lang niya ng ilang buwan. Kailangan pa naming magpa-picture sa stranger para sa amin tatlo, pero ngumiti kami at nag-celebrate sa achievement niya. Sinabi namin sa sarili na ganyan lang talaga sa edad niya, magmamature siya. Pero hindi tumigil. Nung first job niya sa marketing, tinulungan namin siyang lumipat sa bagong city. Binili namin ang furniture, nag-spend ng 2 araw para ayusin ang apartment. Isang beses lang siya nag-thank ng walang yakap o card, tapos umalis para makipag-dinner sa friends. Nandoon na ang signs, maraming taon ng small dismissals, quiet rejections, subtle erasures, pero patuloy kaming lumalabas dahil yun ang ginagawa ng magulang, di ba? Nagbibigay kami. Nananatili kami, umaasa kami. Tiningnan ko si Ricardo habang nagmamaneho, hindi mabasa ang mukha maliban sa tensyon sa panga, ang pagtutok ng daliri sa manibela. Pareho siya ng nararamdaman. Maraming taon, sakit, lahat sumisikat ngayon nang tuluyang nabuksan ang kurtina. Pag-uwi namin, hindi agad ako pumasok. Naupo ako sa porch, hawak pa rin ng silver box. Kwintas yun ng nanay ko. Sinuot niya sa kasal niya. Sinuot ko sa kasal ko. Naglaro si Angelica noon ng bata pa, umiikot sa salamin, sabi, gusto ko to pag ikakasal ako. Hindi man lang niya tinignan ng box ngayon. Sa loob, narinig ko si Ricardo sa telepono, kalmado, pero matalim ang boses habang kinansela ang natitirang payments. Kilala ko yung tono. Lumalabas lang yon kapag nasa breaking point na siya. Pumasok ako sa wakas, inilagay ang box sa kitchen table at naupo sa harap nito na parang taong kailangang harapin. Tapos binuksan ko ang laptop, email, dosenang email. Lahat tungkol sa wedding planning na isinama kami, tapos dahan-dahang inalis. Nagdesisyon kaming magpalit ng baker. Pwede bang idirect mo ang deposit sa planner? Mas madali. Inilipat namin ang rehearsal sa Friday afternoon. Sana okay pa rin sa inyo. Sana, lagi nilang sinasabi. Pero hindi nagtatanong. Inilagay kami ni Angelica at Benji sa posisyon ng assistant, support staff, hindi kailanman pamilya. Habang binabasa ko, lalong lumilinaw. Invited lang kami mag-ambag, hindi sumali. ATM kami na may inconvenient emotions. Binrose ko ang text messages namin. Maikli ang replies, mabagal, madalas ignored. Isang text na naka-highlight mula 3 linggo na ang nakalipas. Ako? Libre ka ba this weekend? Gusto ko tayong mag-lunch, tayo lang? Angelica, hindi pwede. Wedding errands, next time na lang. Next time na hindi dumating at patuloy akong sumusubok. Hindi na masakit na parang tusok ang galit. Matatag na, parang tibok sa ilalim ng lahat. Nagluto ako ng dinner ng automatic. Naghalo ng sauce. Nag-set ng table, naghugas ng kamay ng 2 beses dahil nakalimutan kong nagawa ko na. Hindi gaanong nagsalita si Ricardo. Pareho kaming nagpo-process ng mga pinayagan naming mangyari. Hindi lang ngayon, kundi sa maraming taon. Pagkatapos naming kumain, kinuha niya ang folder ng wedding bills, inilabas isa-isa, pending pa ang final payment sa venue. Deposit sa florist paid, balance pending, final payment sa photographer due this week, half paid, half pending. Hindi kailanman kinumpirma ni Angelica ang final guest count sa caterer. Sabi ng manager, baka kulang pa ang food. Tinitigan ko ang mga papel, bawat linya ay paalala kung ano ang binigay namin at gaano kaunti ang halaga nito sa kanya. Hindi lang pera, kawalan ng pakialam. Desisyon na alisin kami sa moment na sinabi niyang sa kanya lang, pagkatapos namin itong buuin para sa kanya. Gabi yon, nagsimulang mag-ring ulit ang tawag. Unknown numbers, voicemails, tapos number niya. Angelica, hindi ko sinagot. Hayaan mag-ring. Tapos text. Anong nangyayari? Bakit tumigil lahat? 3 beses ko binasa. Hindi niya sinabi, bakit umalis kayo? O, sorry.
Tinanong niya kung bakit nasira ang event niya. Walang acknowledgement ng ginawa niya. Walang remorse, puro panic sa consequences. Hindi ako sumagot. 2 oras pagkatapos, isa pang text. Hinuli niyo lahat? Grabe kayo. Paano niyo nagawa to sa pinakaimportanteng araw ng buhay ko? Tinitigan ko ang screen. Pinakaimportanteng araw ng buhay niya. Hindi mahalaga ang sa amin, hindi mahalaga ang lugar namin doon. Nag-type ako ng isang sentence. Sinabi niyo hindi kami invited, kaya umalis kami. Yun lang. Ang katahimikan pagkatapos hindi walang laman. Puno ito ng mga tao ng pagpili. Slow erosion ng isang bagay na matagal na palang nasira pero ayaw naming aminin. Pinili ni Angelica. Ginagawa na namin ang sa amin. At nagsimula ito sa wakas na pag-alis sa taong tumatawag lang kapag may kailangan. Hindi ako nakatulog ng mahimbing gabing yon. Pero isang beses, hindi dahil nag-aalala ako kay Angelica. Dahil sa wakas, naintindihan ko ang katotohanan. At pag nakita mo na ang katotohanan, hindi mo na maiiwasan at hindi ka na babalik. Kinabukasan, nag-brew ako ng kape at umupo sa bintana nanood ng sunrise. Sumali si Ricardo, nagbuhos ng sarili niyang tasa at naupo sa harap ko ng walang salita. Hindi namin kailangan ng salita. Pareho kaming iniisip ang parehong bagay. Tumigil na kami magmakaawa na isali kami. Tumigil na kami mag-explain kung bakit mahalaga kami. May ilang text pa mula sa friends niya, parents ni Benji. Lahat tinatanong kung bakit kami ganyan. Hindi nila tinanong kung ano ang sinabi ni Angelica. Hindi nila alam na pinalayas kami. Hindi niya sinabi ang totoo. Pininta niya kami bilang makulit, dramatic, unreasonable. Hindi mahalaga. May resibo kami, kontrata, records, katotohanan. At sapat na yon dahil sa unang pagkakataon pagkatapos ng maraming dekada, pinili namin ang sarili namin. At parang isang pinto na marahang sumara, hindi sa galit, kundi sa kapayapaan. 3 araw akong hindi sumagot sa telepono. Bawat tawag, text, notification sa screen, hinayaan ko. Hindi dahil hindi ko nakikita, kundi kailangan kong makasama ang sarili ko muna. Kailangan kong harapin ang realidad na matagal ko nang iniwasan. Sa 3 araw, binuksan ko ang mga lumang folder sa hallway closet. Kontrata, bank transfers, printed emails. Binuksan ko ang envelope ng last will namin. Pangalan pa rin ni Angelica ang sole beneficiary. Tinitigan ko ng matagal. Ano ba ang ginawa namin? Pumunta ako sa living room. Nanonood si Ricardo ng news pero hindi nakafocus ang mata niya. Binigay ko sa kanya ang envelope. Kailangan nating mag-usap sa isang tao, sabi ko. Tumango siya nang walang dalawang isip. Hapon na yon, nag-book kami ng appointment sa bagong financial planner. Hindi yung dati namin, kundi bagong tao na walang koneksyon kay Angelica. Gusto ko ng isang tao na titingnan ang accounts namin na parang pangalan at numero lang. Hindi pamilya sa bingit ng irreversible. Sa opisina, maingat naming ipinaliwanag ang sitwasyon. Hindi lahat ng emosyon, hindi ang hiya, puro facts. Binayaran namin ang kasal na hindi kami pinayagang dumalo. Na-exclude kami sa event, pero responsable pa rin kami financially. Napakurap ang planner. At gusto nyo malaman kung paano protektahan ang assets nyo sa future? Opo, sabi ko. At paano ilimit ang access? Tinanong niya tungkol sa joint accounts, shared financial docs. Walang direct access, sabi ko. Walang direct, dagdag ni Ricardo, pero mapanghikayat siya. Alam niya kung paano gawing emergency. Ngumiti ang planner. Magalang pero hindi mainit. Narinig na niya to dati. Umalis kami na may folder ng options. Trusts, emergency freezes, new wills, lahat ng tools na hindi iniisip ng tao na kailangan hanggang malalim na sa gulo. Gabing yon, habang nag-i-fold ng damit, may memory na tumama ng malakas kaya nahulog ko ang tuwalya. 19 anyos ako. Nagremeri ang tatay ko. Isang gabi, pumunta ako sa bahay niya nang walang paalam. Binuksan ng bagong asawa ang pinto. Nasa likod niya ang tatay. Hindi niya ako in-invite pumasok. Sabi niya, sana nagpaalam ka muna. Ito na ang space namin. Yung sakit na, yon, hiya na yon. Matagal ko nang hindi naramdaman. Pero naramdaman ko ulit nang gamitin ng anak ko ang katulad na salita. Araw ko to. Hindi kayo invited.
Parang bumalik ako sa threshold na, yon, hindi welcome. At bigla, nagsimula akong magalit. Hindi lang nasaktan, galit, at bago yon sa akin. Kinabukasan, umupo ako sa laptop at binuksan ang social media ni Angelica. Nandun ang pictures mula sa natira ng kasal. Captions puno ng enduring love at unbreakable bond. Walang mention sa amin, picture niya at parents ni Benji, ngumingiti, tumatawa. Tiningnan ko ng mabuti. Yung gown, binago. Hindi yung unang napili kasama ko. Yung binayaran namin, ibinalik. Hindi daw bagay sa theme, sabi niya. Isa pang picture niya at Benji sa simpleng flower arch, hindi yung elaborate na in-order namin. Baka tinanggal ng umalis ang florist. At gayon pa rin, nagpapanggap na smooth sailing ang lahat. Sumikip ang dibdib ko. Hindi lang kami ni-exclude, pinawi niya kami. Nag-ring ang phone ko. Unknown number. Sinagot ko, Mrs. Wilson ba ito? Nanay ni Angelica? Opo. Ako si Jessica, from Bloom and Petal Events. Nag-handle kami ng ilang floral arrangements sa kasal ng anak nyo. May partial cancellation, tapos biglang tumigil ang event. Gusto ko lang i-clarify ang bill. Partial cancellation. Na-realize ko siguradong sinubukan ni Angelica na i-save ang lahat. Inaayos ang services sa likod namin pagkatapos naming mag-withdraw. Tumawag sa vendors ng panicked, siguro. I-send mo ang bill sa akin, sabi ko. Babayaran namin ang cancellation fees lang, wala nang iba. Gets? Binaba ko. Isa pang lie, isa pang attempt na i-bypass kami, hindi kasama kami. Binuksan ko ulit ang folder ng financial planner. Sa pagkakataon na to, binasa ko lahat. Trusts, transfers, contingencies. Pumasok si Ricardo mula sa garage, pinupunasan ng kamay sa rag. Pinakita ko ang page na binuokmark ko. Gusto ko gawin to, lahat. Sigurado ka ba? Tanong niya ng mahina. 28 taon naming inisip na magbabago siya. 28 taon naniniwala na sapat ang pagmamahal namin. Hindi siya nag-debate. Sa katapusan ng linggo, nakipagkita kami sa lawyer, nag-set up ng new documents, inalis si Angelica sa automatic inheritance, binago ang access protocols sa lahat ng joint accounts. Matalino, mabait, pero focused ang lawyer. Hindi mo kailangang mag-justify nito, sabi niya. Pinoprotektahan mo ang sarili mo. Yun ang ginagawa ng responsible na tao. Tinanong din namin tungkol sa future safeguards, clause para sa manipulation o pressure, clear boundaries. Tinulungan niya kaming gumawa nito. Gabing yon, sa wakas tumawag ulit si Angelica. Sinagot ko, "Hello, Inay?" Narinig ko lang ang boses niya, may lumalabas na malamig sa loob ko. "Hello, anak." Parang nawala sa kontrol ang lahat. Hindi ko sinadyang saktan kayo. Gusto ko lang maging perfect ang araw na yon. Naghintay ako. Alam ko maraming pressure kayo. Alam ko kung ano ang kasal. Ito, sabi ko, pinutol siya. Sinabi mo umalis kami. Katahimikan. Tapos, kaya pa ba natin to? Hindi, sabi ko. Anong ibig mong sabihin? Ibig kong sabihin, hindi tayo magpapanggap na hindi nangyari yon at hindi tayo babalik sa dati. Nagsimulang umiyak siya, tears pagkatapos ng lahat. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Sabi mo na lahat. Pinili mo na. Ngayon kami naman ang pumipili. Pwede kong sumigaw. Pwede kong ibuhos lahat ng kinuha niya sa amin. Paano niya ginamit ang pagmamahal namin bilang credit line? Pero pinili kong maging kalmado dahil minsan ang katahimikan ang pinakamatinding sagot. Binaba ko ang tawag, tapos ang katahimikan. Pero tama ng katahimikan dahil sa wakas nakawala kami sa loop. Loop kung saan ang pagmamahal ay sacrifice at silence. Ngayon, ibig sabihin nito, boundaries at consequences. At may nag-umpisa ng gumaling sa loob ko. Pagkatapos ng isang linggo ng katahimikan, iba na ang pakiramdam ng bahay. Siguro mas walang laman, pero kakaibang payapa. Tulad ng kalmado pagkatapos ng bagyo, nang mapagtanto mong nakatayo ka pa rin. Naglalakad ako sa mga kwarto ng may bagong mata. Sa bedroom namin, napansin ko ang reading chair na pansamantala sa sulok 15 taon na ang nakalipas. Perfectly placed para sa late-night calls mula kay Angelica sa college years. Dahan-dahang nabawasan ang calls hanggang tumigil. Inilipat ko ito patungo sa bintana
kung saan magiging ideal ang morning light para sa mga nobelang matagal ko nang balak basahin. Sa guest room, dating kwarto ni Angelica, may cabinet pa rin na puno ng childhood boxes niya, art projects mula elementary, yearbooks, snow globe collection mula sa mga lugar na pinuntahan natin bilang pamilya. Pinanatili ko lahat, preserved, tulad ng artifacts mula sa mas masayang panahon. Naupo ako sa gilid ng kama, hawak ang paper butterfly na ginawa niya sa grade 2. May kakaibang wings, pininturahan ng purple at blue ng puno ng sigasig. Para kay inay, nakasulat sa baba ng maingat na bata. Mahal kita hanggang buwan. Kailan naging conditional ang pagmamahal na yon? Kailan kami naging disposable? Nakita ako ni Ricardo sa gitna ng mga memories. Iniisip ko, sabi niya ng maingat, baka dapat nating i-redecorate ang room na to. Tiningnan ko siya. Lalaking to nakasama ko sa lahat. Hindi tungkol sa kulay ng pintura ang suggestion niya. Tungkol yon sa pag-reclaim ng space, physically at emotionally. Gusto ko yon, sabi ko. Hapon na yon, pinak namin ang natitirang childhood stuff ni Angelica, nilagyan ng label ng maayos. Hindi itinapon, hindi kami galit hanggang doon, pero hindi na namin pinahahalagahan sa loob ng bahay. Iimbak namin sa attic, available kung sakaling kailangan, pero hindi na magiging defining ang presence nito sa living space namin. Maliit na aksyon, pero may malaking meaning tulad ng unang hakbang sa pagbabalik sa sarili. Kinabukasan, mas maaga akong nagising. Tulog pa si Ricardo, malalim at regular ang hinga. Bumangon ako, nag-brew ng kape at dinala sa back porch. Kailangan ng garden ng attention. May damo na sa pagitan ng hostas at kailangang i-prune ang rose bushes. Matagal ko nang hindi nagagawa to. Wedding planning ni Angelica, tapos ang mga problema sumakop sa lahat ng free time ko. Bago yon, pagtulong sa paglipat niya sa apartment. Bago pa yon, iba. Lagi na lang may iba. Inilagay ko ang tasa, sinuot ang gardening gloves at lumuhod sa malambot na lupa. May meditativeness sa pagbunot ng damo, pagtukoy kung ano ang hindi dapat naroroon. Maingat na pag-alis nito, kasama ang ugat para hindi na bumalik, pagbibigay ng space sa gusto mong lumago. 2 oras pagkatapos, pawis na pawis at marumi, pero kakaibang satisfied, pumasok ako para maligo. 3 missed calls ang nakita ko sa phone, lahat mula kay Angelica. Walang voicemail, walang text, tawag lang, parang urgent ang pangangailangan niyang mag-usap, pero hindi sapat para mag-iwan ng message. Inilagay ko ang phone nang hindi tinatawagan pabalik. Ito rin, tulad ng paglago. Pagkatapos maligo, nakita ko si Ricardo sa kitchen table, spread ang newspaper, reading glasses sa ilong. Pwede tayong mag-drive sa Lake Morrison this weekend, sabi niya nang hindi tumitingin. Bukas na ang cabin para sa season, maganda sigurong makalayo. Lake Morrison, favorite getaway namin. Maliit na cabin malapit sa tubig na binibisita namin ilang beses kada summer. Matagal na kaming hindi nakapunta. Lagi si Angelica, may dahilan kung bakit hindi dapat kami pumunta kapag baka kailangan niya kami. Parang perfect, sabi ko. Tumingin siya, may maliit na ngiti sa sulok ng labi. Talaga? Walang hesitation tungkol sa hindi pag-contact sa ilang araw. Wala. At yon ang punto. Habang nagpapak para sa weekend trip, tumunog ang doorbell. Binuksan ni Ricardo habang iniipit ko ang isa pang sweater sa overnight bag. Narinig ko ang bulungan. Tapos, tinawag ako ni Ricardo. Margarita, bumaba ka muna. Bumaba ako at nakita si Susana, kapatid ko, nakatayo sa doorway. Unexpected ang bisita. Matagal na kaming hindi nag-uusap ng mahaba. Susana, okay ka lang ba? Nagagalaw siya ng uncomfortable. Nakita ko ang posts ni Angelica tungkol sa kasal at tumawag siya kahapon. Mukhang malungkot siya. Siyempre, hindi para sa akin siya nandito. Para kay Angelica siya bilang representative. Siguro, sabi ko, neutral lang tono. Tumingin si Susana kay Ricardo, tapos sa akin. Sabi niya, hinuli niyo ang kasal niya na tinanggal niyo lahat ng vendors sa kalagitnaan. Nag-uusap-usap ang mga tao, Margarita. May problema ba? Lumagpas ako sa kanya papunta sa living room, hinudyat na sumunod siya.
At ano eksaktong sinabi ni Angelica? Umupo si Susana sa gilid ng sofa. Sabi niya, nagtampo kayo sa isang misunderstanding at naghiganti kayo sa pamamagitan ng pagsara ng lahat, na hindi kayo makayanan, na hindi kayo center of attention. May tunog si Ricardo, kalahating tawa, kalahating uyam. Inilagay ko ang kamay sa braso niya. Binanggit ba niya na sinabi niyang hindi kami invited? Na pinapalis kami sa venue bago pa magsimula ang ceremony? Nagbago ang mukha ni Susana. Ano? Dumating kami sa kasal na binayaran namin ng buo at sinabi ni Angelica na hindi kami welcome, na araw niya yon at kailangan naming umalis. Inescort kami ng wedding planner sa side exit para hindi kami makagambala sa ibang guests. Bumuka ang bibig ni Susana, tapos sumara. Hindi niya sinabi yon, hindi ako nagulat. Pero bakit niya ginawa yon? Nag-shrug ako. Dala ang mga tao ng naipon na sakit. Tanungin mo siya, pero hindi yon misunderstanding. Malinaw na malinaw. Sumandal si Susana para iproseso. At ang vendors, pangalan natin nasa kontrata, sabi ni Ricardo. May deposits kami, karamihan ng final payments pending pa. Pag sinabihan kaming hindi welcome sa event na pinopondo natin, may legal right kami. Grabe, katahimikan si Susana sandali. Hindi ganun ang kwento niya. Sigurado akong hindi. Tiningnan ako ni Susana nang may bagong mata. Lagi kong iniisip na kayo, hindi ko alam overprotective kayo kay Angelica, nahihirapan kayong mag-let go. Umiling siya. Pero iba to. Oo, iba. Pag-alis ni Susana, nangako na tatawag ulit, tapos namin ni Ricardo ang packing ng tahimik. Pero hindi na yung mabigat na katahimikan ng mga nakaraang araw. Yung malalim na katahimikan, walang pasanin. May nakarinig sa side namin. May nakakita sa wakas. Maganda ang Lake Morrison sa late spring. Sumasalamin ang malinaw na asul na langit at pine trees sa tubig. Puno ang hangin ng fresh, crisp scent. Maliit pero cozy ang cabin namin. Living area na may stone fireplace, small kitchen, bedroom at screened porch overlooking the lake. Dumating kami Friday afternoon at ginugol ang gabi sa porch nanood ng sunset na pinipinta ang lake ng orange at pink. Nag-usap kami tungkol sa lahat, maliban kay Angelica. Mga libro na gusto naming basahin, lugar na pwede puntahan, projects sa bahay. Parang muling pagtuklas sa isa't isa pagkatapos ng matagal na kawalan. Saturday morning, nag-fishing si Ricardo habang naglakad ako sa maliit na bayan malapit. Bukas pa rin ang bakery, gumagawa pa rin ng cinnamon rolls na paborito namin. Nagpalit ng may-ari ang bookstore pero charming pa rin at maraming books. Bumili ako ng novel na matagal ko nang balak basahin at local history book tungkol sa lake area. Sa grocery store, nagkita ako kay Howard Miller, dating acquaintance na may-ari ng cabin, 2 bahay mula sa amin. Margarita Wilson, matagal na kayong hindi nakikita. Kumusta na si Ricardo sa retirement? Nagkwentuhan kami tungkol sa weather at lake conditions hanggang binanggit niya. Kamakailan nakipag-usap ako sa colleague ng son-in-law niyo, si Benji Wright sa First National Bank. Nagising ang interes ko. Oo, tama. Nagbago ng subtle ang mukha ni Howard. Nakakalungkot ang nangyari sa bank na yon. Hindi maganda makita ang batang lalaki na madamay sa ganon. Pasensya. Mukhang naguguluhan si Howard. May irregularities sa accounts na akala ko alam nyo na. Confidential lahat. Pero si Kevin, nasa compliance team nila. Sabi niya, 3 months ago pa, tinanggal si Benji. May kinalaman sa improper handling ng client funds. Umikot ang utak ko. 3 months ago nawalan ng trabaho si Benji. Pero ilang linggo lang nakalipas binanggit pa ni Angelica ang trabaho niya sa bank. May promotion daw inaasahan. Siguro may pagkakamali, sabi ko nang maingat. Nagtatrabaho pa rin si Benji sa bank. Sa alam ko, agad na nag-backtrack si Howard. Siguro tama kayo. Baka ibang tao ang sinabi ni Kevin. Mahina na ang memorya ko. Mabilis niyang binago ang topic, pero tapos na ang damage. Pagbalik ko sa cabin, nakita ko si Ricardo na naglilinis ng huli niyang huli sa lake. Good morning, tanong niya, napansin ang mukha ko. Interesting. At least ikinuwento ko ang usapan kay Howard. Huminto ang kamay ni Ricardo. Nai-explain nito ang ilang bagay.
Bigla ang pagbabago sa wedding plans, pagmamadali, pangangailangan na magbayad lang tayo at hindi magtanong. Iniisip mo na wala ng trabaho si Benji at hindi nila sinabi sa atin? Sa tingin ko dapat nating i-check. Gabing yon, habang naghahanda si Ricardo ng dinner, ginawa ko ang hindi ko na dapat ulitin. Nag-search ako online kay Benji, beyond ang surface level na tingin ko sa social media niya nang magsimula silang mag-date ni Angelica. LinkedIn profile niya, list pa rin ang First National Bank bilang employer. Instagram niya, puro curated success shots. Business lunches, golf outings, new watch. Walang hint ng career trouble. Pero nang mag-dig deeper ako, nag-search ng bank news, nakita ko ang maliit na article mula 3 buwan na ang nakalipas. First National Bank announces internal restructuring. Walang specific details, walang names, pero match ang timing sa kwento ni Howard. Nag-search ako next sa parents ni Benji. Reynolds family, supposedly old money. Ayon kay Angelica, si James Reynolds, retired bank investor. Si Martha, into charity work. Westlake house nila, valued almost $2 million, perfect sa surface. Pero may nakakikiliti sa akin. Nag-search ako ng Westlake property records. Ang Reynolds house, refinanced 3 times sa loob ng 5 years. Latest mortgage 6 months ago. Hindi ako financial expert, pero mukhang excessive para sa supposedly wealthy family. Tapos, nakita ko pa. Notice of default mula 8 months ago. Na-resolve daw, pero mukhang nanatili ang financial trouble sa pamilya. Nang tawagin ako ni Ricardo para kumain, isinara ko ang laptop, umiikot ang utak sa implications. Kumain kami sa porch, nanood ng fireflies habang lumulubog ang gabi sa lake. Sa tingin ko may financial trouble sila, sabi ko sa wakas. Tumango ng dahan-dahan si Ricardo. At nakita nila si Angelica at sa pamamagitan niya tayo bilang solution. Lagi niyang sinasabi na may pera ang family niya, old money. Siguro mayroon nga. Pag naisip ko ang lavish wedding, sudden plan changes, expensive gown na pinili ni Angelica pagkatapos i-reject ang una naming binayaran. Lahat nagpo-point sa desperate attempt na mapanatili ang appearances. Iniisip mo alam ni Angelica? Tanong ko. Pinag-isipan ito ni Ricardo. Kung alam niya, complicit siya sa deception. Kung hindi, ginagamit siya, tapos ko. Tulad namin dati, ang realization hindi nagbigay ng satisfaction, puro empty pain. Either sinadya kaming dayain ng anak namin o niloko siya. Walang option na comforting. Bumisita kami pa uwi Sunday night at nakita ang package sa porch namin. Walang stamp, hand-delivered. Sa loob, official invitation sa thick cream card stock. Benji at Angelica Reynolds cordially invite you to a reconciliation dinner on Friday, June 12 at 7 p.m. at Huzro, Westlake Grill. May handwritten note. Please come. We need to talk. Angelica, Westlake Grill, isa sa pinakamahal na restaurant sa city para sa business deals at anniversaries. Ibinigay ulit sa akin ni Ricardo ang invite. Ano sa tingin mo? Naisip ko lahat ng nadiskubre namin, financial irregularities, wedding disaster, years of being taken for granted. Sa tingin ko isa pang performance at to, sabi ko. Isa pang attempt na i-manage ang situation nang hindi tinutugunan ang totoong issues. Tumango siya. Kaya hindi tayo pupunta. Hindi tayo pupunta. Inilagay ko ang invite sa folder na sinimulan ko, labeled kung ano ang binibitawan namin. At tama ang lugar nito, kasama ng ibang artifacts sa nagbabagong relasyon namin sa anak namin. Monday morning, nagising ako na may sense of purpose na matagal ko nang hindi naramdaman. Pagkatapos ng breakfast, tumawag ako kay Dr. Eleanor Hayes, therapist na nirekomenda ng friend months ago, pero hindi ko pa na-contact. Gusto ko mag-schedule ng appointment, sabi ko sa secretary. Para sa akin? Hindi family counseling. Para sa akin lang. Kakaiba ang pakiramdam ng salita sa bibig ko, pero tama sa puso. Para sa akin lang. Hindi para ayusin ang relasyon ko kay Angelica. Hindi para maging better mom or wife. Puro para maintindihan ang sarili ko ng mas mabuti. Nakaschedule ang first session ko sa Thursday. Nagtaas ng kilay si Ricardo nang sabihin ko pero mukhang nasisiyahan siya.
Good for you, sabi niya simply. Hapon na yon, tumawag ang phone ko. Number ni Benji. Inilagay ko sa voicemail. Carefully worded ang message niya. Margarita, si Benji ito. Sana maayos kayo ni Ricardo. Sobrang disappointed kami ni Angelica na hindi kayo nakadalo sa kasal. Mukhang may misunderstanding. Talagang gusto naming i-clear ang lahat. Pakikalmahan niyo na lang akong tawagan pag may time kayo. Misunderstanding. Parang ang hindi kayo invited ni Angelica ay pwedeng maliitin. Hindi ko tinawagan pabalik. 2 oras pagkatapos, tumawag ulit siya. Hello, Margarita? Margarita, salamat sa pag-answer. Natanggap niyo ba ang invite namin? Oo, natanggap namin. Great. Excited kaming makita kayo ni Ricardo sa Friday. May new chef ang Westlake Grill at nag-arrange ako ng private dining room para makapag-usap tayo ng comfortable. Smooth at confident ang tono niya, voice ng taong sanay mag-manage ng situations at people. Salungat sa bagong awareness ko. Hindi kami pupunta, Benji. Pause. Naiintindihan ko. Pwede bang tanungin kung bakit? Sa tingin ko alam mo kung bakit. Isa pang pause. Mas mahaba ito. Pag nagsalita ulit siya, nagbago ang tono. Mas malamig, mas direct. Listen, Margarita. Naiintindihan ko na upset kayo sa kasal. Emotional ang lahat. May mga nagawa na pagkakamali. Pero sobrang nasaktan si Angelica. Only daughter niyo siya. Hindi ba na yon naiisip na utang na iyo sa kanya ang chance na maayos ang lahat? Utang? Parang sampalang salita. Wala akong utang kay Angelica, sabi ko, nagulat sa sariling katiyakan. At siguradong wala akong utang sa'yo ng explanation. Pakikalmahan mo na lang na huwag na kaming tawagan, maliban kung handa ka na sa honest conversation, hindi performance sa mamahaling restaurant. Binaba ko bago siya makasagot. Nanginginig ang kamay ko pero hindi sa takot o sakit, kundi sa isang bagay na parang lakas talaga. Kinabukasan, nagkape kami ni Susana. Tumawag ang kapatid ko, gusto pang pag-usapan ang nangyari. Walang distorted version mula kay Angelica, handa na siyang makinig. Umupo kami sa corner table ng quiet cafe. Mukhang iba si Susana, mas seryoso kaysa usual. Tumawag ako kay Angelica pag alis ko sa bahay mo, sabi niya, nagpapakilos ng latte. Direktang tinanong ko kung sinabi ba talaga niyang umalis kayo sa kasal. Inamin niya pero sinubukan niyang i-justify. Sabi niya, uncomfortable daw ang parents ni Benji sa style niyo, na baka ikahiya niya kayo. Napangiwi ako kahit sa sarili. Hinawakan ni Susana ang kamay ko sa ibabaw ng table. Nonsense, Margarita. Kilala kita buong buhay. Ikaw ang pinaka-hindi nakakahiya na tao na kilala ko. Ngumiti ako ng mahina. Salamat. Sa tingin ko importante, dagdag ni Susana. Matagal ko nang iniisip na nakikita ko kung paano ka sumuko kay Angelica sa maraming taon. Lagi ka nandyan financially, emotionally, practically, at lagi niyang kinuha na parang given. Mula kay Susana, ang acknowledgement na to ay mas malalim kaysa sa alam niya. Lagi siyang fun auntie ni Angelica, iniisip na masyado akong strict, cautious, involved. Ano ang nagpabago ng isip mo? Tanong ko. Mukhang uncomfortable si Susana. Isang bagay na sinabi ni Angelica sa tawag namin. Binanggit niya na sa wakas pinutol niyo ni Ricardo ang ties, na ginagamit niyo ang pera para parusahan siya. Ganon niya sinabi, parang ang tanging value mo ay financial. Nagpaalala sa akin ng mga bagay na dati kong pinagbigyan. Paano siya tumatawag kapag may kailangan pero busy kapag iminungkahi mong magkasama kayo? Paano niya sinasabi ang bahay mo na legacy niya kahit nandyan ka sa Thanksgiving? Tumango ako. Sumikip ang lalamunan. Nakita rin namin ang pattern recently. Pasensya na hindi ko nakita agad, sabi ni Susana. Dapat mas naging good sister ako. Ginagawa mo na ngayon. Sa daan pa uwi, naisip ko ang pamilya, ang relasyon na ipinanganak tayo, at boundaries na minsan kailangang gawin para manatiling healthy. Lagi kong iniisip ang boundaries bilang pader, barrier sa closeness. Pero baka parang banks ng ilog ito, channels na kailangan para idirekta ang flow ng pagmamahal at pigilan itong maging destructive flood. Dumating ang Thursday at kasama nito ang first therapy session ko. 50s si Dr. Eleanor Hayes, gentle eyes at direct attitude na pinahalagahan ko agad.
So Margarita, sabi niya pagkatapos ng preliminaries, ano ang nagdala sa'yo rito ngayon? Nag-rehearse ako ng maraming sagot, pero nangyari ay walang plano. 32 taon akong naging nanay ng isang tao at nakalimutan ko na kung paano maging ako. Tumango siya nang hindi nagulat. Mas madalas yan kaysa sa iniisip mo. Pwede maging all-consuming identity ang pagiging magulang, lalo na sa mga babae. Kailan mo unang napansin ang feeling na, kamakailan, sobrang kamakailan. Ipinpaliwanag ko ang kasal, ang pag-reject ni Angelica, ang post-wedding discoveries tungkol sa job at finances ni Benji. Walang judgment na nakinig si Dr. Hayes. Pagkatapos ko, tinanong niya ang tanong na nagpatigil sa akin. Anong itsura ng buhay mo kung hindi ka nanay? Wala akong sagot dahil sa 32 years na yon ang primary identity ko, provider, peacemaker, background character sa kwento ng iba. Hindi ko alam, amin ko. Doon natin sisimulan, sabi niya. Muling makilala si Margarita, hindi lang nanay ni Angelica o asawa ni Ricardo, kundi ikaw mismo. Umalis ako sa session na pagod pero kakaibang energized. Parang nagsimula ako ng importanteng journey. Pag-uwi ko, nasa garage si Ricardo na nagtatrabaho sa old motorcycle niya. Project na tinalikuran niya years ago nang kailangan ni Angelica ng tulong sa first apartment move. Hindi ko napansin ang revival nito. Kumusta? Tanong niya, pinupunasan ng kamay sa rag. Mabuti, iba? Tinanong niya kung ano ang buhay ko kung hindi ako magulang. Sumandal si Ricardo sa workbench at wala akong sagot. Tumango siya ng thoughtful. Iniisip ko rin yon, hindi sa exact terms na yon, pero similar questions. Naalala mo ba noong pinag-uusapan natin ang travel pag-retire? Yung road trip sa national parks? Naalala ko. May mapa kami, brochures, rough itinerary, lahat nakaset aside nang mag-announce si Angelica ng engagement. Kinain ng wedding planning ang lahat. Baka dapat balikan natin ang mga plano na yon, mungkahi ko. Ang ngiti niya, sapat na sagot. Gabing yon, habang nakaupo kami sa back porch na nood ng sunset, tumawag ang phone ko. Si Angelica ulit. Pagkatapos ng momentary hesitation, sinagot ko, Inay? Maliit ang boses niya. Hindi kayo dumating sa dinner. Hindi kami dumating. Sinubukan mong gawing tama ang lahat. Huminga ako ng malalim. Ang pag-aayos ng mamahaling dinner, hindi ibig sabihin tama na ang lahat, Angelica. Appearance management yon. May difference. Ano ba ang gusto mo sa akin? May hint ng frustration sa boses niya. Sorry. Kung meron man, hindi ko naaalala ang tunay na sorry. Wala akong gusto sa'yo ngayon, sabi ko ng honest. Hindi yon ang dahilan kung bakit tumanggi kami. Bakit nga? Dahil nagbibigay kami ng kaunting time para re-evaluate ang relasyon natin, lahat ng aspeto nito. Anong ibig sabihin? May alarm na sa tono niya. Ibig sabihin may mga pagbabago kami sa finances at iba pa. Paano? Anong pagbabago? Pwede kong i-detail ang new trusts, updated will, closed joint accounts, pero i-focus nito ang usapan sa pera. Eksakto ang iniwasan ko. Hindi yon ang discussion na gusto ko ngayon. Kapag ready na kami mag-usap, talagang mag-usap, hindi reconciliation performance sa mamahaling kain, sasabihin namin sa'yo. Tapos na ba to? Pinutol nyo na ako. Ang anak nyo. Tumaas ang old guilt, pero pinabayaan ko. Hindi namin pinuputol ang anak namin, Angelica. Nagsiset kami ng boundaries. May difference. Hindi kailanman sasang-ayon si Itay sa ganito, sabi niya, nagbago ng tactic. Ibigay mo si Itay sa phone? Pareho kami ni Itay sa desisyon na to. Paalam, Angelica. Binaba ko ang tawag at inilagay ang phone sa table sa pagitan namin ni Ricardo. Inabot niya ang kamay ko, marahang hinigpitan. Okay ka lang ba? Maingat kong pinag-isipan ang tanong. Okay ba ako? Nasira ang relasyon ko sa only child ko. Decades ng patterns binabasag. Wala nang pamilyar o sure. At oo, sabi ko, nagulat ng totoo yon. Sa tingin ko okay ako. Dumating ang summer na may unusual sense of freedom. Unang beses pagkatapos ng maraming taon, nagplano kami ni Ricardo nang hindi nag-check kung baka kailangan kami ni Angelica.
Nag-book kami ng 2-week trip sa Yellowstone at Grand Teton National Parks, trip na matagal naming inatras. Sumali kami sa local book club. Na-restore ni Ricardo ang motorcycle niya at sumasali sa weekend rides kasama ang group ng retired engineers. Nagsimula akong mag-volunteer sa community garden, nakakita ng unexpected joy sa pag-aalaga ng plants at pagtuturo sa mga bata ng gardening. Nagkaroon ng new rhythm ang buhay, rhythm na pinili ng interests namin, hindi ng demands ng iba. Hindi ibig sabihin tumigil kami magmahal kay Angelica. Nanatili ang sakit ng kawalan niya, naging pain na minsan sumasakit kapag dumadaan ako sa favorite bakery niya or nakikinig sa song na paborito niya noong teenager. Pero ang constant worry, constant availability, anticipating her needs para ismooth ang daan niya, naalis na. Si Dr. Hayes, ngayon Eleanor sa akin, patuloy na tumutulong sa pag-navigate ng new terrain na to. Ang separation hindi ibig sabihin pag-iwan. Paalala niya sa isang session. Hindi mo tinigilan ang pagiging nanay ni Angelica. Tinigilan mo lang ang pagiging center ng universe niya. Minsan pakiramdam ko selfish, amin ko. Selfish ba si Ricardo pag inaayos ang motorcycle niya, pag nagpupursu ng hobbies niya? Siyempre hindi. Kaya bakit iba ang standard mo sa sarili mo? Paulit-ulit kong tanong sa quiet moments ng self-doubt na lumilitaw pa rin. Bakit pakiramdam ko betrayal ng motherhood ang sarili kong happiness? Sino ang nagturo sa akin na ang pagiging ina ay nangangailangan ng self-erasure? Noong June, in-invite kami ni Susana sa lake house niya para sa Thanksgiving weekend. Family lang, sabi niya. Good kind. Sa past, lagi kay Angelica ang holidays, pero this year tinanggap namin ang invite ni Susana nang walang dalawang isip. Magandang weekend, swimming sa cool lake water, grilling sa deck, fireworks reflecting sa dark water. Nandoon ang dalawang grown sons ni Susana kasama ang partners nila, approachable at affectionate, tumutulong maghugas ng pinggan ng hindi hiniling, talagang interesado sa kwento tungkol sa motorcycle ni Ricardo at gardening adventures ko. Mukhang iba ka, tita, sabi ni Michael, eldest son ni Susana, habang nanonood kami ng fireworks. Mas relaxed, ngumiti ako. Feeling ko rin iba. Pagkatapos, habang naghuhugas kami ni Susana ng pinggan, mahinang sabi niya, nakipagkita ako kay Angelica last week. Sandaling huminto ang kamay ko sa soapy water. Pumunta siya sa opisina ko, sabi hindi niya makontak ang kapatid niya. Hindi pa namin sinasagot ang tawag niya. Amin ko. Hindi pa, tumango si Susana. Gusto niyang makialam ako, kumbinsihin kayong itigil ang nonsense na to, sabi niya. At ano ang sinabi mo sa kanya? Na hindi yon nonsense. Na may consequences ang actions kahit sanay siyang mapatawad sa lahat. Binigay niya sa akin ang isa pang plate. Hindi niya nagustuhan ang sagot na yon ma-imagine ko. Nahihirapan siya, Margarita? Tiningnan ko ng matalim ang kapatid ko. Anong klaseng hirap? Financial, mostly. Vague siya sa details, pero sa pagitan ng linya, gets ko na matagal nang nawalan ng trabaho si Benji. Nagpapanggap silang okay pa rin ang lahat, pero nag-shrug si Susana, cracking na ang fasad. Dahan-dahang pinunasan ko ang baso, nag-iisip. Humingi ba siya ng pera? Hindi direkta, pero implied sa buong usapan. Tumango ako nang hindi nagulat. Salamat sa pagkwento. Ano ang gagawin mo? Magandang tanong. Ano nga ba ang gagawin ko sa info na to? Si Old Margarita, magbubukas agad ng checkbook. Makikita ang hirap ni Angelica bilang permission na bumalik sa buhay niya. Si New Margarita hindi sigurado. Wala muna, sabi ko sa wakas. Kailangan niyang mag-direct approach sa amin, ng honest. Ngumiti ng mahina si Susana. Big sister ko. Nagsiset ng boundaries. Parang nanonood ng butterfly na lumalabas sa cocoon. Sa edad ko, parang nanonood ng pag-aaral ng pagkagat ng pagong. Nagtawanan kami at lumipas ang tense moment. Pero gabing yon, gising ako katabi ni Ricardo, iniisip si Angelica na nahihirapan. Malakas pa rin ang maternal instinct na protektahan, i-save, ayusin. Pero may mas malakas na nagpigil dito. Alam na ang pag-save ulit sa kanya
ay magpapahaba lang ng cycle. Ang confirmation ng financial troubles ni na Angelica at Benji dumating mula sa unexpected source. Sa gitna ng July, nagkita ako kay Martha Reynolds, nanay ni Benji, sa grocery store. Halos hindi ko siya nakilala. Ang babaeng naka-perfect designer outfit sa kasal, nawala na. Pinalitan ng mukhang pagod at mas simple. "Margarita," sabi niya, tense ang ngiti. "Nakakagulat, Martha?" Tumango ako ng polite, handa nang magpatuloy sa produce section, pero lumapit siya, bahagyang hinaharangan ang daan. "Actually, balak ko sanang tawagan ka tungkol sa kasal." That unfortunate misunderstanding. Misunderstanding, parehong salita na ginamit ni Benji. Parang ang diretsyong, "Hindi kayo invited ni Angelica," ay pwedeng i-misinterpret. "May specific ba na gusto mong pag-usapan?" Tanong ko, neutral pa rin ang tono. Tumingin si Martha sa paligid, tapos binaba ang boses. "Baka pwede tayong mag-coffee minsan. May explanations na makakatulong sa'yo maintindihan kung bakit nangyari ng ganun." Pinag-aralan ko ang mukha niya, ang carefully applied makeup, hindi na maitago ang worry lines, designer sunglasses na nakapush up sa ulo na parang shield. May desperation sa likod ng polished facade niya. Sa tingin ko, gets ko na ng maayos, Martha. Matagal nang nawalan ng trabaho si Benji. Hindi ganun kaganda ang financial situation ng family niya tulad ng ipinaniwala kay Angelica. Kailangan na yon ang pera namin para sa kasal, pero ayaw na yon kaming nandun na makakagambala sa image na pinoprotektahan mo. Namutla siya. "Sino ang nagsabi sa'yo?" Walang nagsabi. Halata lang. Pag nagsimula akong magbayad ng pansin, nawala ang composure ni Martha. "Hindi yon ang gusto ko," mabilis niyang sabi. "Hindi kami ni James magsusuhestyon. Si Benji at Angelica ang nagdesisyon nun. At hindi kayo nag-object nang sabihin nila sa nagbayad ng buong event na hindi welcome." Tumingin siya sa iba. "Complicated." "Hindi, Martha, hindi talaga complicated." Lumagpas ako sa kanya, nagpatuloy sa shopping ko na parang hindi ako naapektuhan. Pero naapektuhan ako. Ang confirmation na tama ang suspicions namin, hindi nagbigay ng satisfaction. Puro malalim na lungkot na handa ang anak namin na sumali sa ganong kalupitan na deception. Pagkwento ko kay Ricardo gabing yon, umiling siya nang may disgust. So, alam nilang lahat, sumang-ayon silang lahat. Mukhang ganon, at ngayon nahihirapan sila, kaya bigla gusto nila ng explanation at fix. Tumango ako, inaayos ang veggies sa ref ng mas maingat kaysa kailangan. Siguro malapit na tayong marinig ng direkta mula kay Angelica. Alam na niya ngayon na alam natin ang tungkol sa trabaho ni Benji. Sumandal si Ricardo sa counter, nakapaloob ang braso. "Ano ang sasabihin mo kapag tumawag siya?" "Hindi ko pa alam." Pero hindi buo yun. Bahagi ko alam na. Bahagi ko handa na para sa moment na tumula pa sa wedding day. 3 araw pagkatapos, dumating ang tawag, hindi mula kay Angelica, kundi kay Benji. "Margarita," simulan niya, "wala na ang smooth confidence ng previous talks namin. Sa tingin ko kailangan nating i-clear ang lahat. May mga misunderstanding." "Ganun nga naririnig ko," sagot ko, steady ang tono. "Kahit dapat kong sabihin, hindi kayo invited. Mukhang malinaw na." Huminga siya ng malalim. "Listen, nawala sa kontrol ang lahat. Sobrang pressure kami. Hindi nangyari ang kasal tulad ng inisip namin at may expectations ang parents ko." "Benji," putol ko, "wag na nating sayangan ng oras. Alam ko nawalan ka ng trabaho sa bank months ago. Alam ko hindi ganun kaganda ang finances ng parents mo tulad ng pinanggap mo. Alam ko ang kasal para mapanatili ang appearances kaysa ipagdiwang ang marriage." Matagal na katahimikan sa linya. "Paano mo nalaman?" tanong niya sa wakas, maliit ang boses. "Hindi mahalaga. Mahalaga na paulit-ulit niyo kaming niloko ni Angelica. Kinuha ninyo ang pera namin habang pinlano na i-exclude kami sa event na binayaran namin ng buo." Hindi ganon. Eksakto ganon. Isa pang mahabang katahimikan. "Kaya kailangan namin ng tulong, Margarita." Sa wakas, dumating sa totoong punto ng tawag niya. "Anong klaseng tulong? Financial? Temporary?" Mas mabilis na ang salita niya ngayon. "May promising job prospects ako. Isa halos sure na next month.
Kailangan lang namin i-bridge ang gap. I-cover ang ilang expenses hanggang mag-stabilize ako. Magkano? 20,000 pesos makakatulong sa susunod na ilang buwan, pansamantala lang hanggang makabalik ako sa track. Malaking halaga yon, pero hindi imposible. Mayroon kami. Pwede kaming mag-check ngayon din. Nasaan si Angelica? Tanong ko imbes na sumagot. Bakit hindi siya ang tumatawag? Hindi siya maganda ang pakiramdam. Mahirap na sitwasyon para sa kanya. Gusto ko mag-usap direkta sa anak ko. Wala siya sa bahay ngayon. Kaya tawagan mo ako kapag umuwi na siya. Hindi ito ang conversation na gagawin ko sa'yo mag-isa. Margarita, please. Critical ang timing. May due payments kami. Paalam, Benji. Binaba ko ang tawag, tumitibok ng mabilis ang puso ko kahit kalmado ang itsura ko. 20,000 pesos. Ano ang ginawa nila na kailangan ng ganong kalaki? At bakit hindi direkta humingi si Angelica? Tinawagan ko si Ricardo sa garage para ikwento ang usapan. 20,000 pesos? Ulit niya, halatang hindi makapaniwala ang boses. Para saan? Hindi niya sinabi specifically, expenses lang. At convenient na wala si Angelica. Yun ang sinabi niya. Katahimikan si Ricardo sandali. Iniisip mo nagsisinungaling siya? Na hindi alam ni Angelica na tumawag siya? Dumating ang thought sa akin. Hindi sigurado. Or nahihiya siyang mag-direct approach sa atin o hindi niya alam kung gaano kagrabe talaga. Tapos ni Ricardo. Sa anumang paraan, hindi tayo magsusulat ng check kay Benji. Agreed. Binaba namin ang tawag, mukhang resolved ang issue. Pero habang ginagawa ko ang araw ko, pagdidilig sa garden, paghahanda ng dinner, pagbabasa sa porch, iniistorbo ako ng usapan. May mali. Malaki ang 20,000 pesos para sa simple living expenses, lalo na sa mag-asawang sanay mabuhay beyond means. Gabing yon, ginawa ko ulit ang hindi ko dapat. Nag-search ako kay Angelica sa social media. Recent posts niya, nagpapakita ng babaeng living her best life, lunch dates with friends, weekend vineyard trip, new designer bag. Walang hint ng financial struggle, walang hint na desperate ang asawa niya na mag-secure ng loan mula sa estranged parents niya. Either sobrang dedicated siyang panatilihin ang fasad o talagang hindi niya alam ang financial reality nila. Isinara ko ang laptop, troubled. Kung tinatago ni Benji ang severity ng problema sa Angelica, ano pa ang tinatago niya? Sumagot ang sagot kinabukasan sa anyo ng distressed Angelica sa doorstep namin. Nagbabasa ako sa living room nang tumunog ang doorbell. Sa front window, nakita ko ang anak namin na nakatayo sa porch, stiff ang postura sa tensyon. Pag binuksan ko ang pinto, halos hindi ko siya nakilala. Ang confident, polished na babaeng nagpaalis sa amin sa kasal niya, nawala na. Sa halip, nakatayo sa harap ko ang may smudged makeup, unwashed hair at red-rimmed eyes. Inay, sabi niya, nabasag ang boses sa isang syllable. Kahit sa lahat, sumikip ang puso ko sa sakit na nakita ko. Angelica, pasok ka. Pumasok siya, tumingin sa paligid na parang first time or last time niyang makita ang bahay namin. Nandyan ba si Itay? Nandyan siya sa workshop? Pwede mo siyang tawagan? Hindi, okay lang. Kailangan ko mag-usap sa'yo. Dinala ko siya sa living room, napansin kung paano siya umupo sa gilid ng sofa, imbes na lumubog tulad ng dati. Nagtatali ang daliri niya sa kandungan, sumasalamin ang wedding ring niya sa afternoon light. Umalis si Benji, sabi niya bigla. Umalis. Kahapon, kinuha ang damit, kotse niya, inubos ang joint account. Tumingala siya, wild ang mata. Niloko niya ako, inay, sa lahat. Trabaho niya, pera ng family niya, lahat. Naupo akong tahimik, absorbing. Paano mo nalaman? Tumawag ang bank tungkol sa missed mortgage payments. Payments na akala ko binabayaran niya. Pag kinonfront ko siya, inamin niya na matagal nang nawalan siya ng trabaho, na ginamit niya ang credit cards para mapanatili ang lifestyle natin, na hindi naman pala mayaman ang parents niya. Halos hindi na sila makapag-self-support. Tumawa siya, bitter sound na walang humor. Alam mo ba ang sinabi niya? At least may beautiful wedding tayo. Parang mahalaga pa yun ngayon. Sobrang ironic, Angelica.
At sinabi niya na humingi siya ng pera sa inyo. Nag-flash ang mata niya sa sudden anger na tinanggihan niyo ang tulong sa kanila, sa anak niyo. Kaya nandito siya. Hindi para i-comfort o reconcile, kundi para i-confront ako sa hindi ko pagsagip sa kanya mula sa consequences ng actions niya. Tumawag siya kahapon. Kumpirmasyon ko. Humingi ng 20,000 pesos, pero hindi sinabi eksakto para saan. Sinabi ko sa kanya na kailangan ko mag-direct talk sa'yo. At kung inilagay niya ako sa phone, ibibigay mo ba agad ang pera? Matatag kong tiningnan ang mata niya. Hindi. Nagkunot ang mukha niya. Bakit hindi? Mayroon ako. Alam kong mayroon ka. Hindi yon ang issue, Angelica. Ano nga ang issue? Pinaparusahan kita na natutuwa ako sa sakit mo. Masakit ang accusation, pero pinanatili ko ang tono. Hindi ako natutuwa sa sakit mo. Hindi ko kailanman ginawa yon. Pero ang pagbigay kay Benji ng pera, hindi magsusolve ng totoong problema. Anong problema? Ang pattern. Ang pagdedesisyon mo nang hindi iniisip ang consequences tapos inaasahan na kami ang magsasave sa'yo. Tumayo siya bigla. Alam kong mali to. Alam kong hindi niyo ako tutulungan. Hindi ko sinabi na hindi ko tutulungan. Nilinaw ko. Sinabi ko na hindi ako magbibigay kay Benji ng 20,000 pesos nang walang accountability. Huminto siya, lumipas ang confusion sa mukha niya. Ano ang difference? Ang difference ay tutulungan ko ang anak ko pero hindi ko papayagan ng behaviors na makakasakit sa kanya long term. Huminga ako ng malalim. Umupo ka, Angelica. Pag-usapan natin talaga kung ano ang nangyayari at kung ano ang susunod. Sa isang saglit akala ko aalis siya. Tense ang katawan niya, ready na tumakas. Pero dahan-dahang naupo ulit siya sa sofa. Hindi ko alam ang gagawin ko, bulong niya. At sa unang pagkakataon, mukha na naman siyang anak ko. Hindi ang cold na babaeng nagpaalis sa amin sa kasal niya, kundi ang batang dating lumalapit sa akin na may scratched knee at broken toy. Nagtitiwala na kaya kong ayusin lahat. Una, kailangan nating maintindihan eksakto kung ano ang kinakaharap mo, sabi ko ng mahina. Magkano ang utang? Ano ang assets mo? Ano ang urgent needs na dapat i-address? Sa susunod na oras, lumabas ang full alarming details ng financial situation ni Angelica. Nawalan si Benji ng trabaho pagkatapos ng minor scandal involving expense accounts. Imbes na aminin ang failure, pinanatili niya ang lifestyle nila sa lalong desperate means, maxing credit cards, cash advances, kahit pagsangla sa kotse ni Angelica. Ang 20,000 pesos na hiniling niya sa amin, hindi para sa regular expenses. Para bayaran ng high-interest loan mula sa shady source na ngayon nagte-threat sa calls. Bakit hindi mo sinabi sa amin kahit ano? Tanong ko pagkatapos niyang magkwento. Tinitigan ni Angelica ang kamay niya. Hindi ko alam ang karamihan. Si Benji ang naghahandle ng finances. At pagkatapos ng kasal, hindi mo inisip na gusto naming marinig mula sa'yo. Dahil sinabi ko sa inyo na umalis. Napaatras siya. Tama? Bakit mo ginawa yon, Angelica? Talaga? Matagal siyang tumahimik. Akala ko hindi nasasagot. Tapos, sa maliit na boses, sabi ni Benji na ikakahiya ng family niya ang presence niyo. May expectations daw sila sa klaseng kasal na dapat namin. Na kung gusto nating ma-accept sa social circle nila, kailangan ng adjustments. At naniniwala ka sa kanya. Naniniwala ako sa kanya. Tumingala siya, tumutulo ang luha. Gusto ko maging parte ng mundo na, yon, country club membership, charity galas, summer houses. Akala ko, yon ang gusto ko. At nang sabihin niyang hindi bagay ang parents natin, pinili mo ang mundo niya kaysa sa pamilya mo. Tumango siya ng miserable. Sorry, inay. Talagang sorry. Unang genuine apology niya at tumama ito sa puso ko na parang bigat, puno ng acknowledgement kung gaano karaming damage ang nagawa, pero may first real hope na possible ang healing. Alam ko ang anak ko, sabi ko ng mahina. Pero ang sorry ay simula lang. Real amends need time at consistent action. Ano ang gagawin ko ngayon? Tanong niya, mukhang lost. Ngayon, sabi ko, inabot ang phone ko.
Tatawagan natin si Itay at magsisimula tayo ng plano. Si Itay. Dumating si Ricardo 30 minuto pagkatapos. Initial shock niya nang makita si Angelica sa living room namin, mabilis na napalitan ng practical concern habang in-outline namin ang sitwasyon. Sa gabi, nabuo ang rough plan. Hindi kami magbibigay direct ng 20,000 pesos kay Angelica, pero tutulungan namin siyang mag-negotiate sa creditors, mag-consult sa lawyer tungkol sa financial misconduct ni Benji, at magbigay ng temporary support habang naghahanap siya ng footing. Kailangan mong maghanap ng apartment na kaya mo talaga, paliwanag ni Ricardo, tinitingnan ng budget na in-outline namin. At trabaho, stable. May marketing degree ako, sabi ni Angelica ng hesitant. Freelance ako ngayon, pero pwede akong maghanap ng regular. Good start, sumang-ayon ako. Tutulungan ka namin sa first at last month rent ng modest apartment at co-sign kung kailangan, considering your credit, pero ikaw ang responsible sa monthly payments. At ang loan na hiniram ni Benji, yung nagtithreat? Nagdilim ang mukha ni Ricardo. Hahayaan natin ang lawyer natin na i-handle yon. Kung predatory lending yun tulad ng tunog, pwede may legal remedies. At habang yon, dagdag ko, lilipat ka muna sa guest room hanggang maayos ang apartment situation. Nagulat si Angelica, halatang shocked. Papayagan niyo akong tumira rito pagkatapos ng lahat? Anak ka pa rin namin, simple sabi ni Ricardo. Hindi ka namin itinatapon sa kalye, pero may conditions. Magko-contribute siya sa household expenses. Mag-a-attend siya ng financial counseling. Magjo-join siya sa akin sa session kay Dr. Hayes para simulan ang pag-address ng deeper behavior patterns sa relasyon namin. Hindi to rescue, maingat kong paliwanag. Reset to, chance na mag-rebuild sa healthier terms. Tumango si Angelica, mix ng relief at anxiety sa mukha. Gets ko. Gabing yon, pagkatapos matulog si Angelica sa dating kwarto niya, ngayon guest room, repainted sa calming blue, shelves filled with books instead of childhood memorabilia. Kami ni Ricardo sa back porch, processing ang dramatic changes ng araw. Sa tingin mo seryoso ba siya? Tanong niya ng mahina. Ang sorry, ang commitment to change. Maingat kong pinag-isipan. Sa tingin ko gusto niyang seryoso. Kung kaya ba talaga, ewan. Time will tell. At kung hindi niya kaya, kung isa lang ulit na manipulation, gagawin natin ang kaya natin with clear boundaries. At magpapatuloy ang buhay natin. Inabot niya ang kamay ko sa dilim. Kailan ka naging ganito katalino? Ngumiti ako kahit baka hindi niya makita sa dim light. Sa parehong oras na tumigil ako, hayaan ang fear of losing love na magdikta ng actions ko. Naupo kami sa comfortable silence, nakikinig sa night sounds ng garden. Sa likod namin sa loob ng bahay, natutulog ang anak namin sa ilalim ng bubong namin sa unang beses pagkatapos ng maraming taon. Hindi na ang batang lagi naming pinoprotektahan sa lahat ng hirap, kundi grown woman na kinakaharap ang consequences ng choices niya, with our support, pero hindi our rescue. Hindi yon ang relasyon na ini-imagine ko sa grown daughter ko, pero baka mas honest, balanced, at ultimately more loving kaysa dati. Hindi madali ang mga susunod na linggo. Parang multo si Angelica sa bahay sa una, unsure sa place niya, awkward sa gratitude niya. Nahuli ko siyang nakatitig sa changes na ginawa namin. Repainted guest room, motorcycle ni Ricardo sa garage, new bookshelves full of titles na matagal naming balak basahin. Proof ng life na nakuha namin ulit habang wala siya. Sa part ko, kailangan kong labanan ang constant urge na ismooth ang daan niya, isolve ang problems niya bago pa niya maartikula. Old habits lumitaw ng uninvited, cooking her favorite dishes ng hindi tinatanong, cleaning up after her, anticipating her needs. Tinulungan ako ni Dr. Hayes na makita ang patterns at i-break sila. Hindi na siya bata, paalala ni Eleanor sa isang session. Kapag ganun mo tratuhin, nagko-communicate ka na hindi ka naniniwala sa capability niya na mag-take ng adult responsibility. Pero paano kung hindi nga siya kaya? Tanong ko, voicing my deepest fear. Paano kung mag-fail siya? Kung ganun, matututo siya mula sa failure, tulad ng iba sa atin. Nakakuha si Angelica ng job sa local marketing firm.
Hindi kasing prestigious ng freelance clients niya dati, pero stable with benefits at decent salary. Nagsimula siyang rebuild ng credit niya ng mahirap, untangling finances niya mula kay Benji, at accepting ang reality ng situation niya. Si Benji mismo mukhang lumipat sa Chicago, iniwan ang trail ng debt at broken promises. Nasell ng parents niya ang bahay nila at lumipat sa maliit na apartment. Ang fasad ng prosperity sa wakas bumagsak sa weight ng financial reality. Sa September, may enough savings na si Angelica para mag-down payment sa maliit na apartment malapit sa new job niya. Tinulungan namin siya ni Ricardo na lumipat, nagbuhat ng boxes at nag-assemble ng furniture, pero intentionally nag-withdraw mula sa decor decisions o financial contributions beyond what we initially agreed. Maliit, sabi niya habang tinitingnan ang finished space. 1 bedroom with kitchenette at small living area, pero akin. Kaya ko magbayad mag-isa. May pride sa boses niya, hesitant pero real. Siguro first time na naramdaman niya ang true ownership ng achievements niya nang walang support namin na ginagawa itong inevitable. Good start, sabi ni Ricardo, at narinig ko ang approval sa tono niya. Gabing yon, balik sa bahay namin, napansin ko ang silver-wrapped box pa rin sa dresser ko, ang family necklace na hindi man lang tiningnan ni Angelica sa wedding day niya. Kinuha ko ito, tinimbang sa kamay, pinag-isipan. Ano ang iniisip mo? Tanong ni Ricardo, nakatingin sa akin mula sa doorway. Sa tingin ko oras na para itago to, sabi ko, inilagay ang box sa jewelry drawer ko. Hindi forever, hanggang maging appropriate. Tumango siya, gets kung ano ang hindi ko ma-express ng malinaw. Ang necklace ay simbolo ng tradition, generational connection. Ang pagbigay nito kay Angelica ngayon, habang naghihil pa ang relasyon namin, ay magiging forced. Someday, baka kapag pwede nang tanggapin nang may true appreciation kung ano ang kinakatawan nito, hindi lang material value. Malapit na ang Christmas na may new dilemma. I-invite ba namin si Angelica na sumali sa amin? At kung oo, paano namin na-navigate ang complex emotions na siguradong dadalhin ng holiday na to? Ano ang gusto mo? Tanong ni Ricardo habang dinidiscuss namin ang options. Gusto ko ng peaceful holiday, sabi ko ng honest. Gusto kong ma-enjoy ang company mo at ni Susana nang walang kailangang i-manage or i-smooth ang emotions ng iba. Kaya hindi, Angelica, huminga ako ng malalim. Feeling ko rin mali. Mag-isa na siya ngayon at sinubukan niya. Tama yon. Sa mga nakaraang buwan, pinanatili niya ang trabaho, binayaran ang bills on time, at nag-attend ng financial counseling at occasional family therapy sessions kasama ako. Nanatiling tentative ang relasyon namin, marked ng careful conversations at intentional boundaries, pero nag-i-improve. Paano kung i-invite natin siya with clear parameters? Mungkahi ni Ricardo, specific time frame, defined expectations. Nagdesisyon kaming i-invite si Angelica sa Thanksgiving dinner lang, hindi buong weekend tulad ng tradisyon namin. Magluluto kami together, kakain, baka maglaro ng board game, at pagkatapos uuwi siya sa apartment niya, clear, manageable, with built-in boundaries. Pag binigay ko ang invite, nagulat ako sa reaction niya. Actually, sabi niya, mukhang hesitant. Iniisip ko baka ako ang mag-host this year sa place ko. Maliit, pero gusto kong subukan. Nagulat ako sa offer. Gusto mong magluto ng Thanksgiving dinner? Sumali ako sa cooking classes, amin niya. Part ng, hindi ko alam, self-improvement plan ko. Matuto gumawa ng sarili, imbes na asahan na gagawan ako ng iba. Naramdaman ko ang unexpected wave ng emotion. Pride siguro, or simple recognition ng genuine effort. Maganda yon. Ano ang pwede kong dalhin? Ikaw lang? Gusto ko gawin to para sa inyo ni Itay. Sa Thanksgiving Day, dumating kami ni Ricardo sa apartment ni Angelica na may bottle ng wine pero otherwise empty-handed. Ayon sa request, transformed ang small space, malinis, decorated with simple fall arrangements, table set with mismatched pero charming plates na siguro nakita niya sa thrift stores. Welcome, sabi niya, tense pero sincere ang ngiti. Halos ready na lahat. Hindi perfect ang meal. Overcooked ang turkey. Lumpy ang gravy.
cracked ang pumpkin pie sa gitna. Pero ginawa ni Angelica lahat mag-isa, from scratch, walang tulong o rescue. Masarap to, sabi ni Ricardo. At sinasabi ko talaga. Pagkatapos ng dinner, habang nakaupo kami sa kape at imperfect pie, inabot ni Angelica ang drawer at kinuha ang small package. May ginawa ako para sa inyo, sabi niya. Itinulak ito sa table papunta sa akin. Sa loob, handmade card, simply pero clearly made with care. Sa front ay pressed flower mula sa community garden kung saan ako nagvo-volunteer. Sa loob, sinulat ni Angelica, "Inay, salamat sa hindi mo ako sinagip kapag ang kailangan ko talaga ay matuto mag-save ng sarili. Sorry sa sakit na idinulot ko. Sinusubukan kong maging worthy ng pagmamahal na lagi mong binigay sa akin kahit hindi ko napahalagahan. Mahal kita, Angelica." Binasa ko ng 2 beses, malabo ang paningin sa luha. Hindi grand gesture, hindi mahal or elaborate, pero siguro pinaka-genuine na regalo na ibinigay niya sa akin. Acknowledgement, appreciation, at promise na magpapatuloy sa growth. "Salamat anak," sabi ko simply, inabot ang kamay niya sa table. Hinigpitan niya, ang mata niya reflecting ang emotion ko. "Seryoso ako, inay." Pagkatapos, habang naghahanda kaming umalis, hinatid kami ni Angelica sa pinto. "Iniisip ko," sabi niya, may hint ulit ng old hesitation. "Baka pwede tayong mag-dinner monthly para lang mag-check-in kung gusto nyo." Maliit, reasonable request, walang assumption or entitlement sa likod nito. "Gusto namin yon," sagot ni Ricardo para sa amin pareho. Sa daan pa uwi, tahimik kami, processing ang unexpected grace ng gabi. "Talagang sinusubukan niya," sabi ni Ricardo sa wakas. "Oo," sang-ayon ko. "Ginagawa niya. Hindi nito binubura ang nangyari." "Hindi, pero simula yon." Tumango ako. Pinapanood ang familiar streets sa labas ng bintana. Simula yon. Noong December, bumalik ako sa opisina ni Dr. Hayes, nagre-reflect sa changes ng mga nakaraang buwan. "Ano ang pakiramdam mo tungkol sa relasyon mo kay Angelica ngayon?" tanong niya. Maingat kong pinag-isipan. Iba na, smaller sa ilang paraan. Hindi na kami nag-uusap araw-araw. Hindi na namin iniiwan ang lahat kapag tumawag siya. Pero healthier, more honest. "At paano sa'yo yon?" "Mostly good, minsan malungkot. Na-miss ko ang easy closeness na siguro hindi na mangyayari, pero na-appreciate ko ang genuine bond na pinupunduhan natin sa halip." Tumango si Eleanor. Mature perspective yan, nagde-develop ang relationships. Minsan kailangan mabasag bago mag-reform sa mas sustainable na anyo, tulad ng broken bone na lumalakas sa punto ng fracture. Eksakto. Paglapit ng Christmas, nag-navigate kami ng new traditions. Sasali si Angelica sa Christmas Eve dinner namin, tapos araw ng Pasko kasama ang friends mula sa trabaho. Kami ni Ricardo magse-celebrate ng quiet sa bahay, tapos pupunta sa dessert sa lugar ni Susana at family sa Christmas Eve night. Pagkatapos ng pleasant dinner, tumulong si Angelica sa akin maghugas habang nagliligon si Ricardo sa fireplace. "Iniisip ko," sabi niya habang maingat na pinupunasan ng plate, "tungkol sa kasal, kung bakit ko ginawa ang ginawa ko." Pinanatili ko ang neutral tone. Hindi lang impluwensya ni Benji, kahit siya rin. Sobrang gusto ko maging successful, sophisticated, para ma-impress ang family niya, friends niya. Maingat niyang inilagay ang plate. Iniisip ko, nahihiya ako sa ano? Sa pagiging ordinary, sa pagmula sa middle-class normal family, sa walang lineage na pinanggap ni Benji. Tiningnan niya ako ng direkta. Busy ako sa pagiging iba, kaya itinapon ko ang best part ng sarili ko, ang anak niyo. Ang simple honesty ng statement nagulat sa akin. Salamat sa pagsabi nun. Patuloy akong sinusubukan maging komportable sa sarili ko. Hindi kailangan ng mamahaling bagay or impressive connections para maging valuable. Ngumiti siya ng mahina. Ironic na ngayong ako na nagbabayad ng bills at nag-aasikaso ng sarili, mas gusto ko ang sarili ko. "Gusto ko rin ang taong pinagiging mo," sabi ko ng honest. Pag-alis ni Angelica gabing yon, kami ni Ricardo sa harap ng fireplace, nagsha-share ng natirang wine. "Lumalaki na siya," komento niya, sa wakas.
Better late than never. Inabot niya ang bulsa at kinuha ang maliit na box. Pinalak ko bukas pero mukhang perfect timing to. Sa loob, elegant silver bracelet na may single charm, butterfly na lumalabas sa cocoon. Stuck sa akin ang metaphor ni Susana, paliwanag niya. Nag-transform ka this year, nakita ni Margarita ang wings niya. Isinuot ko ang bracelet sa wrist, touched sa thoughtfulness ng regalo at kung ano ang kinakatawan nito. Pareho tayo, sabi ko. Nakita natin ang wings natin. Nakahiga sa kama, naisip ko ang transformation. Kung gaano kasakit at necessary. Kung paano natin ito nilabanan, takot mawala ang familiar, kahit hindi na ito nakikinabang sa atin. Naisip ko ang nakaraang taon, ang wedding disaster na nagpilit sa amin na makita ang katotohanan, ang painful separation na nangyari, ang slow, careful rebuilding ng relationships sa healthier terms. Naisip ko si Angelica, hindi ang perfect daughter na ini-imagine ko, kundi ang growing woman na may real flaws. Taong capable ng extreme selfishness at genuine remorse. Taong patuloy na natututo, patuloy na nagiging. At naisip ko ang sarili ko, hindi lang nanay ni Angelica o asawa ni Ricardo, kundi si Margarita Wilson, babaeng may interests, boundaries, at voice na deserve marinig. Taong matagal na nakafocus outward at sa wakas natututo mag-focus inward. Hindi pa tapos ang journey. Hindi kailanman tapos ang real change. Pero habang natutulog ako, malamig ang bracelet sa balat, naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko inexpect pagkatapos ng ganong hirap na taon, kapayapaan. Hindi fragile peace mula sa pag-iwas sa conflict, kundi sustainable kind na nagmumula sa pagharap sa hard truths at pagpili na magtayo ng mas maganda sa aftermath nito. Someday, baka ibigay ko kay Angelica ang family necklace, hindi bilang inheritance or obligation, kundi bilang regalo sa pagitan ng dalawang babaeng may karapatang ipagdiwang ang connection nila. Hindi ngayon, pero someday, ngayon sapat nang malaman na nasa tamang lugar na tayong lahat. Hindi na nakakulong sa unhealthy patterns, kundi naglalakad sa sariling landas na may mas maliwanag na mata at mas matibay na boundaries. Hindi perfect, pero real at sa sariling paraan, maganda. Naalala ko ang pagtingin sa rose garden namin, kung saan maraming oras akong naglaan sa pag-aalaga sa mga nakaraang taon. Isa yon sa maliliit na joy ko, pero this year, hindi ko gaanong nagawa ng oras. Wedding plans ni Angelica, tapos ang mga problema, kinuha ang lahat ng attention ko. Ngayon, sa pagiging somewhat resolved ng issues, nakakabalik na ako sa normal routine ko. Bigla kong naalala ang sewing machine ng nanay ko, classic singer na minana ko. Matagal ko nang inilagay sa storage, walang oras para magtahi. Ngayon, napagdesisyonan kong ilabas ito. Nagsimula akong magtahi ng tablecloths para sa bahay, simple dresses para sa akin. Tumawa si Ricardo nang makita akong muling nasisiyahan sa old hobby. Lagi ka talagang mahilig sa ganito, sabi niya. Babae ka talaga ng pamilya. Isang umaga, tumawag ang phone. Mula kay Aling Elena, kapitbahay namin, matandang babae na may pusong ginto. Sabi ni Aling Elena, Margarita, pwede bang makahingi ng tulong? Siyempre po, Aling Elena. Ano po ba? Ang anak ko na si Renato, ikakasal na. Gusto ko sanang tulungan mo sa paghahanda ng handa. Natuwang ako sa pagkakataon. Mahilig ako sa pagluluto at pagde-decorate at alam kong matutuwa ako sa pagtulong kay Renato at fiancé niya. Maraming araw akong nag-prepare, pumili ng menu, gumawa ng decorations at tumulong sa venue setup. Cozy ang handaan, puno ng tawa at saya. Sa handaan, nakita ko si Tita Lourdes, nanay ni Benji. Lumapit siya at sabi, Margarita, pasensya na sa nangyari kay Angelica. Mali ang anak ko, si Benji. Nagpalit-palit ng komplikasyon. Sana mapatawad mo kami. Niyakap ko si Tita Lourdes at sabi, Tapos na yon, tita. Sinusubukan ng anak ko na ayusin ang lahat. Kailangan nating magkaisa ang pamilya, magtulungan. Isang hapon, tumawag ang lawyer ni Angelica. Sabi ng lawyer, nakapag-settle na si Angelica sa creditors. Mag-i-installment siya sa utang. May legal support din siya. Sobrang saya ko nang marinig.
Dahan-dahang tumatayo si Angelica sa sariling paa at sobrang proud ako sa kanya. Isang araw, pumunta si Angelica sa akin. Sabi niya, "Inay, gusto ko mag-sorry. Alam ko maraming sakit ang idinulot ko sa inyo ni Itay. Sobrang salamat dahil lagi kayong nandyan para sa akin. Marami akong naisip tungkol sa ginawa ko at nangako akong magiging better daughter." Niyakap ko ng mahigpit si Angelica at sabi, "Mahal kita lagi, Angelica. Maging totoo ka lang at magiging maayos ang lahat." Nagsimula kaming mag-rebuild ng relasyon. Nagdi-dinner kami together, nagkukwentuhan tungkol sa buhay, nagsha-share ng joys at sorrows. Madalas na bumibisita si Angelica sa bahay, tumutulong sa garden, nagluluto at nag-uusap kay Ricardo. Isang araw, sabi sa akin ni Angelica, "Inay, gusto ko bigyan ka ng regalo. Ginawa ko to ng buong pagmamahal." Binigay niya sa akin ang gold necklace na may butterfly pendant. Maganda ang kwintas, pero pinakamahalaga ang sentiment na taglay nito. "Salamat, Angelica," sabi ko. "Napakaganda nito at napakalaking meaning sa akin." Isinuot ko ang kwintas at naramdaman ang dumarating na saya sa dibdib. Marami kaming pinagdaanan na pagsubok. Natuto kaming magpatawad, magmalasakit at mag-appreciate ng meron kami. Hindi na perfect ang relasyon namin, pero mas matibay, mas malalim at mas makabuluhan. Isang araw, nagdesisyon kami ni Ricardo na mag-travel. Nagpunta kami sa magagandang lugar sa Pilipinas. Nakapunta kami sa El Nido, Palawan, nanood ng Limestone Islands at lumangoy sa crystal clear waters. Nakapunta rin sa Banawe Rice Terraces, humanga sa majestic na rice paddies. Nakapunta rin kami sa mga ancient temples, nakipagkita sa friendly locals, at natikman ang traditional Filipino food. Magandang biyahe talaga. Pagbalik namin sa bahay, pakiramdam ko bumalik ako sa sarili ko. Marami akong natutunan tungkol sa buhay, pagmamahal, at pamilya. Alam ko na kahit ano ang mangyari, lagi kong kasama sina Ricardo at Angelica. Sa gabi bago ang Christmas Eve, tumawag si Angelica. Sabi niya, "Inay, gusto ko i-invite kayo sa bahay ko para sa Christmas dinner." Natuwa ako at tinanggap. Alam ko na magiging bagong simula ang gabing yon, simula para sa mas magandang future. Sa Christmas Eve dinner, kumain kami together, nagkwentuhan, kumanta ng Christmas carols at nagpalitan ng regalo. Magandang luto ang handa ni Angelica at mukhang masaya siya. Pagkatapos ng Christmas Eve, puno ako ng pag-asa. Alam ko na napagdaanan na namin ang mga pagsubok. Natuto kaming magmahal, magpatawad, at mag-appreciate ng meron kami. Naniniwala ako na lagi kaming magiging pamilya. Isang araw, habang nakaupo ako sa porch, tinitingnan ang garden ko. Naalala ko ang gold necklace na ibinigay sa akin ni Angelica. Kinuha ko ito, tinitigan ng matagal. Naramdaman ko ang dumarating na saya sa dibdib. Alam ko na napagdaanan namin ang lahat at mas lumaki na kami. Alam ko na lagi kaming magiging pamilya. "Nakita na natin ang mga pakpak natin," sabi ko. May luha sa mata.